Hi guys! Welcome back sa aking channel. This is Donna again. And for today's video mga mare ay mag-share na naman ako sa inyo ng isa na namang patok at trending na summer pang negosyo recipe. At kung naghahanap ka nga mare ng pang negosyo recipe na madaling gawin at sa maliit na puhunan lang na pwede mong isabay sa iyong halo-halo business, ay perfect na perfect po itong isi-share ko sa inyo ngayon. Tara na mga mare, wag na nating patagalin at umpisahan na nga natin ang paggawa dito sa ating coffee jelly halo-halo. Una nga mga mare ay gagawin muna natin yung ating mga gagamiting mga sangkap. At una na dyan yung ating coffee jelly. So gagamit po ako dito ng plain lang na gulaman or yung plain white na gulaman. And then gagamit din po ako dito ng ating Nescafe Classic or yung ating kape. Pwede rin naman po kayong gumamit nung gulaman katulad nito, yung ating Mr. Gulaman na coffee flavor. So, depende na po sa inyo kung ano yung mas gusto nyong gamitin. At dito nga sa ating kaserola mga mare ay maglalagay lang ako ng 3 sachet ng ating Nescafe or yung ating kape. Tapos ay i-mix lang natin yung mabuti para po ma-dissolve natin yung inilagay natin dito na kape. At kapag na-dissolve na nga natin mga mare yung ating kape, pwede na nating isabay dito yung ating gulaman. So ilalagay lang natin yan ng dahan-dahan habang hinahalo natin para po maiwasan natin na magkaroon ng buo-buo. Tapos ay gagamit din po ako ng maliit na strainer lang para po tanggalin natin yung mga nagbuo-buo dito sa ating jelly. At after nating matanggal yung buo-buo ay i-mix lang natin yan ng bahagya para po matanggal naman yung ibang mga bubbles. At this point mga mare ay nakapatay na po yung aking kalan. Tapos ay i-rest lang natin yan ng bahagya at medyo palamigin natin bago natin i-transfer sa ating molder. At hayaan lang natin yan dyan mga mare hanggang sa mag-set, saka po natin yan i-slice sa maliliit na piraso. At eto na nga mga mare yung ating coffee jelly, na i-slice ko na rin po ito into cubes o sa maliliit na piraso. Ganito lang din po yung gagawin nyo, depende na sa inyo kung gaano kalalaki ang gagawin yung pag-slice sa inyong coffee jelly. At next naman mga mare ay gawin naman natin yung ating tapioca pearls. So nagpakulo na nga po ako dito ng tubig and ilalagay lang natin dito yung ating mga tapioca pearls. Tapos ay hahaluin lang natin yan agad para po maiwasan natin na dumikit sa ilalim. At para din po matanggal natin yung mga tapioca pearls na nagdikit-dikit. After natin yang haluin ay tatakpan muna natin at lutuin natin for 10 minutes. At after 10 minutes mga mare ay titignan naman ulit natin itong ating tapioca pearls. At hahaluin lang natin yan guys from time to time para po maiwasan natin na dumikit sa ilalim at masunog. After nating haluin ay takpan ulit natin at lutuin for at least 5 minutes. At after 5 minutes nga mga mare, okay na itong ating tapioca pearls. So, pwede na nating patayin yung ating kalan. Tapos, ay iset aside lang muna natin itong ating mga tapioca pearls. At tatakpan ko pa rin yan guys for at least 30 minutes para po mag-set talaga itong ating tapioca. At after 20 to 30 minutes nga mga mare, eto na po yung ating tapioca pearls. So, okay na po ito. Ang gagawin naman nating next ay i-rinse lang natin to ng tubig para po matanggal natin yung malagkit dito sa ating tapioca. Tapos ay ganito na po yung magiging itsura nitong ating tapioca after kong mahugasan. At ang next naman natin gagawin mga mare ay imamatamis naman natin itong ating mga tapioca. So naglagay lang po ako dito sa ating kaserola ng 1/4 cup ng tubig at 1 tablespoon ng ating vanilla extract.
At naglagay din po ako dito ng 1/2 cup ng brown sugar. At imimix lang natin yan guys hanggang sa ma-dissolve yung ating sugar. Tapos mga mare, lutuin lang natin yan for at least 3 to 5 minutes para po talagang kumapit sa ating tapioca yung nilagay natin dito na asukal. At after 5 minutes nga mga mare ay pwede na yan. So i-transfer lang po natin yan sa isang lagayan. At eto na nga mga mare ang ating tapioca pearls. At ang next naman po natin gagawin ay mag-a-assemble na tayo. Dito po sa ating mga cups ay maglalagay lang ako ng tag 1 tablespoon nitong ating tapioca pearls. And maglalagay din po ako ng tag 1 tablespoon ng niluto natin na coffee jelly. At after naman po nating maglagay ng ating coffee jelly ay maglalagay lang tayo ng konting gatas. Ito pong gamit kong gatas mga mare ay combination ng evaporated milk, ng condensed milk at naglagay din po ako dito ng black coffee. Tapos ay maglalagay na po tayo dito ng ating crushed ice pero hindi pa po natin ito pupunuin mga mare, kalahati lang po muna yung ilalagay natin dito. Tapos ay maglalagay po ulit tayo dito ng tag 1 tablespoon ulit ng ating coffee jelly. At ang technique dyan mga mare ay ilalagay nyo lang sa gilid yung inyong coffee jelly para po mas appetizing tignan kahit na konti lang yung nilagay natin. Tapos ay saka natin yan pupunuin ng ating crushed ice. Next naman po ay maglalagay na ulit tayo dito ng ating milk and coffee mixture. Lastly mga mare ay maglalagay lang ako ng toppings na coffee jelly. At ganun lang kadali mga mare at meron na tayong coffee jelly halo-halo. So kung naghahanap po kayo ng pangnegosyo recipe sa maliit na puhunan at madaling gawin, perfect na perfect po talaga ngayong summer itong ating coffee jelly halo-halo. Lalo na po sa mga coffee lover. And mga mare, pwede nyo rin itong isabay sa inyong halo-halo business para naman hindi maumay ang ating mga customer. So hanggang dito na lang mga mare, sana po nagustuhan nyo ang ating pangnegosyo recipe for today. And thank you so much guys for watching and see you again on my next video. God bless!